So yun, actually, binasa ko, dali lang pala yung mga hindi lang i-explain yung problem 2. So, thank you dyan sa pag-quote natin. Naiwan ko paano magagawa. So, the same as usual from the start and the void setup. Ang nag-iba lang is may nabawasan syempre. So, you know, as in yung manual, alam nyo anong nangyayari kay problem 2. So, problem 2 still has the same setup, 2 7 segments, and this time I'll also be using common cathode. Syempre, copy lang din to si byte. Then yung push button ko, nasa analog pins pa rin sila. So, dito pa rin sa mode. Babalik pa rin sa mode. Sa mode, kung nabasa mo kung ano yung nangyayari kay problem 2, you have 4 modes depending on whichever button you press that corresponds to a certain mode. So, 4. So, in this case, nakatamad mag-if. Diba? So, in this case, I will, or me and Aljan utilize switch. So, switch case. Then, void setup. As usual. And then, papasok ako yung void loop. So, void loop agad. Wala nang begi-begi sa atin. So, in under void loop, you have, syempre, 4 yung modes, 4 yung if statement mo. So, if digital read button 1 is equals to high, so, pwede itong nakalyan, syempre, na dyan. Mode 1 is equals to 1, clear display, while digital read button, ito yung last part is pang debounce as usual. So, same lang dito. Mode 2, de-declare niya lang. Siyempre, kailangan niya i-declare kasi continuously mangyayari yung action in this case. Ayan. So, isa pa ito pa. Clear display. So, clear display, if self-explanatory clear display, it will clear whatever is happening or ano bang umilaw sa 7 segment. Then, syempre, yung while na yun is pang debounce naman. So, and then, switch mode. Yung mode is an integer or a value that I have stated ever since kanina. Mode 1, mode 2, mode 3. So, kita mo, may parenthesis siya. So, that basically means mode 1, mode 2, itong mga may parenthesis na to, they are functions. Siyempre, after the case, you have break. Si mouse ko. Ayan. Meron break. Katapos, siya, anong gagawin mo? Hindi ka makapag-switch kung wala kang break. So, then, mode 1, for 7 segment counts from 0 to 9. So, we have void mode. Void mode. May void, siyempre, kasi mode 1, parenthesis is a function. So, then, for I integer, display single digit I, delay 500 seconds. So, you're counting if button press return, then change since it is a function. So, most likely, nakita na natin dalawa na ang lamitaw na function. Dito pa lang, si display single and then button press. Kasi, naka-button press ba tayo? Sumobra. Wala, diba? Walang button press dito. Integer mode lang, ano, yung lamitaw. So, we already see, so, or we have 2 additional additional function. Pero, ano mo pagkakalagay ng if button press na yun? Not variable, not that function. So, it is it's a debounce. Balik ako sa problem number 1. This is basically, asan yun? Void loop. Ito siya. Yes, tama ba? Yes, itong buong part niyan. So, yan, if current state, diba? Yun lang yan. If button is pressed. So, now. Sira yung LCD ko kaya pag di ko napapansin, bara ka sa buhay yan. Tama, dito na ako. So, syempre, we have mode 2 and mode 3. Both display comes into
display number kasi both displays. So, number na siya. Hindi natin gagawin yung boom single. So, mode 3, first display 0 to 9, second display 9 to 0, simultaneously. Wow. Kasi sa void loop, hindi ka pwedeng mag-run ng code na simultaneously. You have to construct something like this variable. So, display var I 9 minus I. Ano kaya ito? Ano kaya yan? Because I integer is equal to 0 and A will increment after 9. Ibig sabihin yung una is first display. Itong 9 minus I, second display. Kasi 0 to 9, 9 to 0. So, delay, then si if, button press, and then siya ulit. So, si mode 4 naman, both displays show 0, 0, and click 10 times. So, dito naman ulit, dilitaw si clear display. Kasi, magbablink ka. Kasi, ang nasa loob lang ng mga codes nito is digital high. So, digital or clear display is an is a digital write low. So, yan. Delay ulit. Half second. And then, end na ng void mode for function. Then, going into yung button press pala, boolean lang. So, true or false lang naman niya. Kasi din mo, bool return, kaya may return tayo dun. If return digital read button 1, or digital read button 2, or digital button 2, so on and so forth. Ibig sabihin, hindi niya papatapusin itong function na to hanggat di niya pa i-start yung function na yun hanggat nangyayari to. Or, wait lang. Ay, yung gulo na sir, hindi ko gets ito masyado. Most likely, if button press is bahala na. Basta, if return, then i-check niya kung totoo nga na nag-high yung mga function na yun. Yung mga push buttons. So, void display number. Ano ba yung void display number? Saan na ito yun? Display number. Yung kanina. Yung 00 to 99. So, ibig sabihin, babalik ulit yung num divided by 10 num modulo 10. So, this is something similar to what we are with the problem. What? Then, void display single integer number. This is right. 0 to 9, this is right side 2. Actually, this is unnecessary. I'm mistaken. Because, si 7, second 1 lang naman ang kinukall mo. So, you can just click this. Gusto mo. Tingnan ko lang. I can. Tingnan mo rito. So, yun. Dito tayo. This is something that is due to us. A function that takes two variables. So, we have integer first, and then integer second. So, pero same nga sila. For I integer 2. So, ano to? Ano to? Ano to? Ito lang pala siya. Pwedeng ganito. Itong integer tens and ones, pwede palang ganito yung lang. So, that's the same thing. Kasi, sabay mag-run yan kasi sabay niya paparan. Kasi nasa isang for loop sila. So, sabay niya i-run yung first and then yung second. Which, ano nga kasi kailangan ng mode 3? Simultaneously. So, and then ito, void clear display. Siyempre, mga low lang yan. For integer I, i-low niya lang lahat ng segment. So, yun. Hindi ko na alam para to. Hindi ko na alam para to. Dyan. Para to. Ay, wait. I think, alam ko na bakit. Ito yung counter. Yes. Yung counter ng isang 7 segment and then 4 LEDs to correspond kung anong iilaw sa 7 segment. So, we have
Yan nga, we have a 7 segment here, 0 to 1 to 6. Again, if gagamitin mo si 0 and 1, wala ka dapat. Serial begin 9600 baud rate, wala ka dapat ganito. Then we have lead pins. In this case, pinakamaganda kung naka-matrix ka, or naka-array ka rather. Kasi madadalian ka sa pag-for loop ng counting ng 7 segment and sa pag-for loop ng counting via bits, via LEDs. Paano ka kasi magka-count pag bits, pag LED? Modulo to ulit. So, babalik tayo. Push module siya. Then, meron akong push button. So, nakalimutan ko ano yung push button dito, if pang-count mo siya or I think pang-count siya. Wala tong decrement. I think isa lang function dito. So since yun nga, you have 7 dedicated to 7 segment and 4, 7 plus 4 it's 12 or 11. Then nag-skip siya sa 13 agad. So, may extra isang pin dito. So syempre common cathode pa rin gamit dito. And then, copy this. And then, bool, counting, and ito pang debounce na naman. Most likely. But this is 40 counting. If nagbibilang pa siya, pinipindot mo ba? Or, hindi. So, technically, it's also a debounce. Siguro, natin. So, void setup, siyempre, i-ano mo lang. Itong dalawang integer na to, gagawin lang inputs and outputs as usual. And then void loop and dalawang statement. So basically ang ginagawa nito is kung napindot ba yung push button. And tong counting, in counting, not counting, this is basically a toggle mechanism. Ayan. So toggle lang pala yun. Then last button state, ito yung pang ending. So if nasa ano kayo sa sinan kong Tinkercad na classroom, andito to, nilagay ko ata to, hindi ko nagkakamali. Itong if statement ng isang counter or rather ng toggle mechanism. So ang ginagawa pala nung kanina is, kaya pala boolean siya, is hindi siya counter. Sasabihin niya lang kung nagbibilang yung mechanism mo or hindi. So nakalimutan ko kasi kung ano ba dito. So yun. So under pa rin void loop kasi kailangan mo declare ano nangyayari sa counting na yun. So if counting, syempre counting is a true or false lang, start counting. Else clear display, clear LEDs. So then void start counting, and as usual, if counting not counting, so if false, yun nga, and mistaken, if false or if true, display number binary, syempre ang counting mo is 0 to 9 lang. And then two unknown functions, syempre they have two functions dito. So for display number, as usual, this is the set pins, then num I. So num I dito, num I is yung I na yan. And then kung pang ilang, since 7 bits sa 7 bits dun sa table kanya, sa byte or rather 8 bits. And then we have 7 na. Pero byte na ako, byte declaration. Naguluhan na. So yes, now the display number, usual 0 to 3, say, 4. And then ito na encounter ko na. Then the second, this is a alternative to modulo. Itong buong function to. Kasi na-encounter ko lang nalala ko sa binary counter to 0 to 5, 5. Num is greater than 1 and 1 and 1. So yun.
void clear display, pang off lang, and pang off lang. So that basically is activity number 4. So yun, wala ko dyan.